Magandang araw sa inyo mga boss, mga kaibon. So check lang natin yung mga parisa natin. Ayan, yung Aqua B2 natin, tsaka yung Aqua B1 natin. Parehong mga basal capsule. Kuha pa lang natin. So mga future breeder natin yung mga yan. Ayan. Siguro mga 2 months kasi siguro sila magpuproduce ng inakay. Ito naman yung parisa natin ng producer natin ng Crenino Opa. Yan po yung parisa natin. Kaya lang habang tinitingnan natin yung mga parisa natin na yan, may nakita tayo rito na namatay, no? Paggising natin ng umaga, ito yung sumalubong sa atin, Lutino Opaline Cock. Inalanggam na, pero kagabi malakas pa to. Hindi natin alam kung anong kinamatay nito. Grabe, no mga boss, yung kinuwang tak sa atin, sobra. Lutino Opaline Cock. Kuha pa lang natin yan mga boss, so hindi pa nagpo-produce sa atin. Kaya lang bumigay kaagad. So walang bawi yung tak sa mga kaibon. Nakakalungkot lang. Future breeder sana natin yan mga kaibon. Masakit mga boss, mas masakit pa sa breakup, no? Grabe, yung inaasahan nating magpapaganda ng mga linyada natin, ipoproduce ng Lutino Opaline, yun pa yung pinuka. Napakasakit. Kaya lang kasama talaga yan mga boss sa pag-iibon. Yan po ang mundo ng pag-iibon. Hindi palaging panalo ang mundo ng pag-iibon, no? Minsan kailangan mangyari sa iyo to para kailangan wake up call para sa iyo, para mas pagbutihin mo yung pag-aalaga mo, para mas galingan mo pa yung pag-aalaga mo sa ating mga mahal na mga ibon. Para naman sa mga baguhan, kung tinatanong ninyo kung madalas ba magkasakit ang mga African lovebird, sa experience ko simula nung 2021 din ako nag-umpisa hanggang yung 2024, 3 ibon pa lang namamatay sa akin. At yung 2 namatay sa akin na ibon na yun ay galing sa ibang ibunan, no? Mga bago kong kinuha. Kasama na tong isang ito na kamamatay lang na Lutino Opaline. Mga boss, mga kaibon, ito nga pala ang iba't ibang common sakit na ating mga alagang lovebird. Ilan lang yan sa mga sakit mga boss, no? Hindi pa natin nailagay lahat dyan yung mga sakit ng mga lovebird natin. At isama na rin natin yung mga pangkaraniwang predator nila, lalo na kung ang aviary natin ay nasa outdoor lang, kagaya ng mga daga, pusa at saka ahas. Para sa mga baguhan na natatakot na mag-alaga ng lovebird dahil sa mga sakit na nabanggit ko na sobrang dami, ay huwag kayong mag-alala mga boss, dahil ang lovebird ay likas na mataas ang resistensya sa sakit, no? Sobrang taas ng immune system nila. Katulad ng nabanggit ko nga, sa loob ng 3 taon na pag-aalaga ko ng lovebird, 3 pa lang rin ang namamatay sa akin.
So napaka taas ng immune system nila, napakadalang sila dapuan ng mga sakit, at yung mga sakit na yan at yung mga problema nila ay mapabawasan pa natin, lalo na't kung aalagaan natin at mamahalin natin ang ating mga alagang ibon. Ano-ano nga bang mga paraan ang dapat natin gawin para maiwasan natin ang mga sakit at pagkamatay ng ating mga alagang ibon? Napaka-basic lang yan, no, mga kaibon, mga boss. Unang-una, dapat panalitilihin nating malinis yung mga pakainan ng ating mga alagang ibon, at araw-araw din natin, o kung kaya natin ay 2 beses ang pagbibigay ng tubig sa isang araw, lalo na't kung mainit ang panahon, dahil yung init ay heat stroke ang kalalabasan ng ating mga ibon pag hindi natin naagapan. At meron ding mga vitamins para sa mga ibon. Ito ay nakakadagdag resistensya sa ating mga ibon para maging malakas sila sa mga sakit. Regular din natin linisin yung kanilang mga kulungan, o yung mga cages nila. Paano ba nililinis natin yan? Ang ginagawa ko dyan, mga kaibon, lahat ng mga duming na iipon o nahuhulog dun sa sahuran nila ay tinatanggal natin yan. Binabras natin yan, sinasabon, at pinapatuyo bago ibalik sa cages nila. Tapos noon ay ine-sprayhan natin ng washout o kaya ng 7 para mamatay yung mga bakterya, mga hanip dun sa cage, no? At paano naman natin lilinisin yung mga nest box nila? Ang ginagawa ko dyan, mga kaibon, ay pagkatapos ng breeding nila, yung mga inakay nila bumaba na, doon may pagkakataon na kayong linisin yung mga nest box nila. Dahil hindi na sila may istorbo sa breeding nila, no? Ang ginagawa ko dyan, hindi ko tinatanggal yung mga materials dun sa loob ng nest box. Ginagawa ko, ine-sprayan ko lang yan ng washout o kaya ng 7 para mamatay yung mga hanip at kung ano-anong mga insekto na nandun sa loob ng nest box. Ganun lang ginagawa natin. At isinasama ko na rin, mga kaibon, yung mga breeder natin, no? Ine-sprayan ko rin yan. At lahat ng mga ibon ko, ine-sprayan ko rin yan ng washout at saka ng 7 para mamatay yung mga hanip sa katawan nila. Paano naman natin may iwasan ng mga daga, pusa at mga ahas? Simple lang yan, mga boss. Gawin natin, close in natin yung aviary natin, no? Palibutan natin ng screen yung mga kulungan ng mga ibon natin, katulad ng ginagawa ng mga malalaking mag-ibon na naka-close in aviary sila. Mga safe na safe yung mga ibon nila sa mga daga, pusa at ahas. Pero kung hindi natin kaya, kagaya ko, hindi ko kaya mag-close in aviary, ang ginagawa ko ay nag-aalaga ako ng pusa para pangontra sa mga daga. Nung simulang nag-alaga ako ng pusa, nawala yung mga daga, yung mga malalaking daga dito sa ibunan ko. So sipa ko sa mga daga. Wala akong nakikitang mga daga na dito sa aking ibunan. Sa panghalib naman sa pusa, yung pusang na lahat na dalawa ng pusang naalagaan ko, no? Pero naniniwala ako, pag alaga mo yung pusa ay hindi sasalbahe yan sa ibon mo. So hindi sumasalbahe ng ibon ko yung palaga kong pusa, no? Kung hindi ay kakampi ko sila sa pagtaboy sa mga daga. Hanggang dito na lang, mga boss. Sana may napulot kayo kahit konting kaalaman sa video na to. Lalong-lalo na dun sa mga baguhan na ngayon pala nag-uumpisa pag-alaga ng ibon. Sana maging guide nyo ito. At doon naman sa nawala nating ibon, kahit nalungkot tayo, kahit hindi naging maganda yung pakaramdam natin dahil naman tayo ng medyo magandang ibon, ay charge to experience na lang. Ika nga, may kasabihan nga tayo na kapag may nawala, sigurado may magandang kapalit na naghihintay para sa atin.
Maraming salamat po sa inyo mga kaibon. Hanggang dito na lang po. God bless po sa ating lahat.